Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Isang mainit na pagbati po mula dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Sa ilalim po kami ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, muli nag-aanyaya po sa inyo dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang kauna-unahang edisyon ng ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. This is our initial broadcast for today. And for this program, and ika nga napakalaking bagay po nito, especially sa pakikipag-ugnayan po natin sa iba't ibang mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay napapanood din po ninyo sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. I-access nyo lamang po ang ating Facebook ating Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Available din po ito sa ating YouTube channel. I-access nyo lamang po ang ating YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating mga kaagapay sa Master Control at ang ating production team sa pagsasayang papawid nito ng ating initial broadcast ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para po sa araw na ito, makakasama natin ang ating Philippine Embassy sa Tokyo, Japan. Ano po? At makakasama po natin at ngayon pala nagpapasalamat na tayo kay Second Secretary and Consul, Consular Section dyan, of course, ng ating embassy dyan sa Japan. Walang iba kundi si Second Secretary and Consul Thomas Philip C. Aquino. Gayon na rin ang ating Assistant Labor Attaché ng Migrant Workers Office dyan po sa ating embahada sa Japan. Walang iba kundi si Attorney Barwin Scott P. Villordon. Unahin na po natin, magbabati muna tayo sa ating mga butihing panauhin ngayong araw na ito dito sa ating first or initial broadcast ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang umaga po, Second Secretary and Consul Thomas Philip Aquino, gayon na rin kay Assistant Labor Attaché ng ating Migrant Workers Office, Attorney Barwin Scott P. Villordon. Magandang araw po, Sir. Good morning po sa inyong dalawa dito sa Pilipinas. Ngayon po ay umaga pa no. Ano na pala ngayon? Noontime dito sa Pilipinas as we conduct this interview with you. Ano po? Thank you very much for accepting our invitation for today. So siguro po unahin ko munang tanungin itong unang katanungan. Address ko kay Consul Aquino. How would you describe the relationship between the Philippine Embassy and ang ating host country po dyan sa Japan? Thank you po for having us po. For the question po, the Philippines kasi and Japan are strategic partners po. So very deep po and robust ang relationships natin in all levels po ito. And of course, when we say in all levels, that means bilateral relationship, and of course, yung po tinatawag nating people-to-people exchanges, Second Secretary Aquino? Yes po, kasama na rin po ang cultural exchanges po dyan. Oy, okay. And of course, ito pong, gano'n na po ba katagal? How long have we maintained our, foreign or bilateral relationship with Japan? Ano po, ang Japan po at saka Philippines, nasa 68th anniversary na po natin ng normalization of diplomatic relations po. Actually, in 2026, magiging milestone 70th year na po siya. Oh, so 2026 is magsa-70th year na po tayo yung ating bilateral relations with them. Okay. Now, sino po ba? Ano po ba ang under ng jurisdiction ng ating Philippine Embassy dyan sa Tokyo, Japan? Ano po kasi po, meron po tayong tatlong Philippines foreign service posts dito sa Japan. Yung embassy po na may kasama po siyang consulate general dito sa Tokyo. Meron po tayong
Philippine Consulate General sa Osaka at meron po sa kakabukas lang recently po na sa Nagoya po. For Tokyo po, meron po tayong jurisdiction over the Kanto, Tohoku, and Hokkaido region. So mga 15 prefectures siya, mostly papuntang north po, papuntang Hokkaido. And would you know, Second Secretary Aquino, kung ilang mga Filipinos are actually living and working in Japan? Meron tayong mahigit po na 320,000 Filipinos in Japan po. Around more than 70,000 of them are OFWs po. So 320,000, pero 70,000 are overseas Filipino workers. Yes po. Doon po sa 70,000 na OFWs, saan po sila ikang industry nakakalat? I'll transfer po the question po to our Assistant Labor Attaché. Okay, sige. Good morning po. Ang ating Labor Attaché, Assistant Labor Attaché ng ating Migrant Workers Office, Attorney Barwin Scott P. Biljordon. Magandang umaga po, magandang araw po, Attorney Biljordon. Nice to meet you po, Sir Ray, and magandang hapon po sa lahat ng nakapakinig at nakapanood natin. Basically po kasi pag sinabi natin yung mga OFWs po natin dito sa Japan, we're talking about those na naka-working visa po. Working Japan visa. Now, unlike other countries kasi, sa Japan po, marami pong types of working visa sa Japan. So, yung sa tanong nyo po, ano yung pinakamarami, when it comes to the visa category po, pinakamarami po natin as of now, yung mga tinatawag na technical intern trainees. Almost 50% po ng OFWs natin ay technical intern trainees. Now, when it comes to yung mga trainees natin na ito, ang top 3 industries or job positions po na nandyan, we have number 1, construction, number 2, food and beverage manufacturing, ito yung nasa factory, and we also have yung mga machineries po. So again, mga factory workers po na gumagawa sa mga cellphone, mga parts ng sasakyan. Coming close, siguro number 4, number 5, we also have agriculture, mga farmers po natin, and we also have mga care workers. So usually, yan pa mga industries. Meron din po sa isang job, isang working visa category dito sa Japan na tinatawag na specified skill worker. Ganun din po, we also have ang mga top industries po dyan in construction, food and beverage, then you also have care workers and the farmers. Alright. Pero sa healthcare, I did not quite catch it, Attorney Biljordon. Sa healthcare, lalong-lalo na sa ating mga kababayang nagtatrabaho as healthcare, home care workers, gaano po ang presensya nila dyan? Pasensya pa? Yung pong ating mga healthcare workers, gaano po kalaki ang porsyento ng ating mga healthcare workers? Lalo na yung mga tinatawag na stay-in-home healthcare workers, lalo sa mga may edad ng mga Hapones. Kasi sir, pagdating sa care workers po natin dito sa Japan, tulad po ng nasabi ko kanina, iba-iba po ang working visa category. So when it comes to care workers, meron po tayong care workers under the Technical Intern Training Program, under the Specified Skilled Worker Program. Meron pong tinatawag na Nursing Care Visa. Ito po yung mga certified care workers or caregivers natin. Aside from that, meron pa po tayong government to government. Yung tinatawag sa EPA natin, yung mga EPA nurses and caregivers. Yun, speaking of government to government, that means protektado sila ng dalawang bansa, ng host country at ng of course ng ating Philippine government being migrant workers. Wala pa naman tayong nakikitang karagdagang mga demands for our Filipinos to work there under a government to government agreement. Yes po. As of now po kasi we do have the MOC, Memorandum of Cooperation under the TITP na sinasabi ko, under the SSW, and yung EPA po natin, yung sa caregivers and services. Patuloy naman po ang pagkuha sa mga programs po nito. Also, especially with the EPA nurses and caregivers.
Okay. So the demand is always there, and given na aging population po kasi ang Japan. So, Alright. mas talagang tumataas po ang need for caregivers. And going back to Second Secretary Aquino, gusto lang natin malaman na alam naman natin na besides sa bilateral cooperation, ano po, Second Secretary Aquino, at itong mga sinasabi nga nating government-to-government agreements in exchange, lalo na yung people-to-people exchanges, marami tayong mga dealings with the Japanese government, especially when it comes to security cooperation. Maidagdag ko lang, maisingit ko lang, lalo na dito sa termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang administrasyon. So how are we, did we secure enough agreements or bilateral agreements when it comes to security cooperation between the Philippines and Japan? Yes po. For that question po, we just have to understand po na continuous po ang ating work with respect to security arrangements and security agreements between Philippines and Japan. Lately, in the term po of President Marcos, meron na po tayong reciprocal access agreement that was signed recently, which allows the Japanese government to come and train in the Philippines po. We're also looking at the increased coordination between the US, Japan, and the Philippines in the trilateral arrangement. Hindi naman po siya masascope po na dapat tama lang po siya or na tama lang po ang mangyayari kasi continuous po yan. Ang mataas po ang maganda po ang relationship natin sa Japan na para tayo will continuously provide po and continuously work towards a better and peaceful future po. Kaya po strategic partner nga po natin sila as a country in our relations. Okay. And of course, dito naman tayo, babalik ako kay Assistant Labor Attaché Bill Yordon. Assistant Labor Attaché Bill Yordon, meron po ba tayong, ano ba yung mga current sabi nyo nga kanina 70,000 or 72,000 ang overseas Filipino workers natin. The rest are Filipinos living and working there. Maybe yung iba residente na, nakapag-asawa na ng Japanese nationals. Ano po. Pero out of those 300,000 plus Filipinos living and residing in Japan, may mga problema bang na-encounter itong ating mga kababayan? Meron bang mga kababayan tayong tinutulungan ngayon ng embahada on such legal matters? With regard po sa ating mga OFWs po, there are cases. If you don't mind po, can I answer the question? Yeah, go ahead po. Thank you po. So meron po kasi tayong Assistance to Nationals Unit na ang kasama po natin sa consular section. At meron po tayong welfare office dito po nakasama po ng Migrant Workers Office dito sa Tokyo. Meron po tayong parati po naman tayong may ready pong tumulong. So pag may nakukuha po tayong cases ng simply na issues with regards to their stay or any such, ready po ang embassy at saka ang welfare office to continue helping. Ano naman po tayo. So how do we help them? Okay. How do we help them? For example, yung mga documentation issues na yan, may ibig ba sabihin may mga nag-overstaying, may mga nahaharap ba sa mga sabihin na nating mga cases sa mga Japanese courts? There are cases po na parang overstay po. As in any other country, there are situations that are not ideal po na nangyayari po sa ating mga kababayan. Yung parang pagtulong po natin is kasi po yan, case-to-case basis po siya. Hindi natin siya pwedeng parang ikahon po. So every case tends to be unique. So tinitingnan po natin kung anong pang matutulong natin. Yung biggest na nagagawa po namin is available po ang embassy for any emergency to our mga kababayan, pati po ang mga consulates po natin sa Nagoya at sa Osaka to answer any problems that happen. So kung may emergency, meron tayong hotlines. Ang dami po nating communication channel. Meron po tayong Facebook. Pwede po kayo mag-messenger sa amin. Meron po tayong 24/7 hotline po na hawak po ng each consulate po. Tapos meron po nagbabantay po dyan. Meron tayong phone calls at saka emails po.
Yung tinitingnan lang po natin kung ano po yung ano po magagawa natin for each case. Tapos kung meron po makikita po namin na situation na kailangan po na pinupuntahan rin po natin ang ating mga kababayan. Ang lately po, this 2024, mas active rin po kami with engaging our Filipino communities through consular missions po. So this year alone, we went to 10 consular missions from our jurisdiction po. At lahat ng pwede namin puntahan, kinausap po rin namin at saka yung mga issues na ma-bring up sa amin po. So nagko-conduct po kayo ng regular consular missions. And of course, itong consular missions na ito, may kasamang pag-assist sa pagpo-process ng kanilang mga documents. Yes po, kasama po natin usually po ang Migrant Workers Office rin po at saka ang Welfare Office ng Embahada para sumama rin po natin. So aside from consular services po, kasama po din natin sila para magbigay po ng assistance sa documentation nila for working, for OFWs po, at saka kung may kailangan silang assistance sa OWA. Okay. Now, would we know kung ilan po, kung sakaling meron man tayong mga kababayang kasalukuyang nakapiit sa ating sa mga Japanese jail natin diyan sa Japan? Meron naman po tayong number, but it might be best po to ano po siya eh. So parang meron po tayong number of Filipinos that are in Japan, but hindi namin sakop po yung lahat ng Japan. We're looking at a certain number of Filipinos po in certain jails around the area of Tokyo. Okay. In the area of Tokyo, may idea po ba tayo kung ilan ang nasa piitan? If I'm correct po, maybe around less than 10. Less than 10. Uy, okay, less than 10. And of course, itong mga kababayan natin na ito diyan sa Tokyo, na nasa piitan diyan sa around Tokyo, is being taken care of at binibisita naman ng ating embahada from time to time. Of course po. Yes po, binibisita po talaga natin po siya. At once a year po at least, we visit as all the inmates under our jurisdiction po. Binibisita po talaga natin sila at may continuous correspondence po sila with us. Sa ngayong taon na to, as the year comes to a close, kasi November na po, Second Secretary Aquino, as the year closes, may napauwi ba tayo ang ating embahada? May na-repatriate ba tayo? Napauwi tayo na tulungan nating makauwi sa likod ng mga mga kaso ng overstaying? Yes po, continuous po naman po siya. Kung meron tayong marami po tayong natutulungan for the repatriation efforts po. Yung wala lang po sa akin yung exact numbers ngayon, but yes po, madami rin po tayong natutulungan with repatriation. Especially kung kailangan nila ng tulong pa uwi. Kasama rin po natin actually ang Welfare Office po dyan, especially for the mga workers po. Alright. Now, speaking of the Welfare Office, kasama rin natin ang ating Assistant Labor Attaché ng ating Migrant Workers Office. Ano po? Attorney Villordon? Yes, sir. Okay. So, ano po ang main function ng ating Migrant Office dyan, you being our Assistant Labor Attaché, Attorney Villordon? Yes, sir. Kasi ang Migrant Workers Office po natin dito, dalawa po ang units. So, yung isa po ay yung Labor Employment Facilitation Unit. So, ako po yung focal person doon. We take charge of yung mga documentation po. All labor documents and applications for accreditation ng mga companies gusto mag-hire ng Filipino workers, as well as contract verification sa tinatawag natin na manggagawa. So lahat po yan, kami po ang nagre-review, kine-check po namin lahat ng documents to make sure na itong mga employment contracts, recruitment agreements, and other labor documents, dapat po yan in accordance with both Japan and Philippine labor laws. When we say process ng documents, attorney, that will also include yung mga documents that needs certification mula sa embahada, yung tinatawag na red notice, tama ba yun? O yung kinakailangan ma-certify muna ng embahada bago ipadala dito sa Pilipinas? Bali po, pag may MWO na po kasi sa post, so pwede na pong MWO na po, mag-verify.
some cases po kasi, in some posts po kasi, walang MWO, walang migrant. What are the usual issues concern pagdating po sa pagpo-process ng mga documents? Well, first and foremost po, we make sure na yung the salary that is being offered by the company should be above the minimum wage. Lalo na po, titingnan po natin dyan kung anong klaseng worker po ba. So, if these are professionals or yung mga highly skilled workers natin, we should not just rely on minimum wage. Siyempre po, dapat meron din po kasi silang tinatawag dito sa Japan na equal work, equal pay, which basically means that whatever a Japanese worker is receiving, dapat po ang foreign worker, kung pareho ang trabaho, pareho ang qualifications, dapat pareho din ang sweldo at pati ang mga allowances at benefits ng mga pamilya. So yun po ang binabantayan namin lagi. For that these two principles, the minimum wage as well as the equal work equal pay, ay nasusunod. Okay, so more on labor protection issues, fair labor wages ang madalas na na-encounter po ninyo, attorney. Yes, that's for the labor employment facilitations. Okay. Well, how about other aspects of documentation? Halimbawa yung siyempre marami rin tayong mga kababayan na nakapag-asawa na ng mga Japanese nationals and they have started their own family there. Pero mayroon ba kayong natatanggap na mga assistance or seeking assistance from our embassy, especially dito sa ating mga migrant workers natin na naabuso sila ng kanilang mga esposo or physical abuse in any way, form or possible na pwede sila maabuso? Meron po ba kayong mga nare-receive ng mga ganong klaseng mga paghingi ng tulong? Parang hindi siya common dito po sa Japan. So far as MW is concerned, parang wala ka po. So that's good. Aming Assistant Nationals Unit po, Sir Sampang, meron po kaming na-receive na cases ng domestic violence. But na domestic violence issues, hindi po siya very rampant po, but meron pong situations po. So hindi siya ganong karampant, hindi katulad ng mga reports na natatanggap natin buhat sa ibang bansa. Ano po, Consul Aquino? Yes po. And that's good. That's nice to hear. That's nice to hear. Pero siyempre ang Philippine Embassy natin diyan sa Tokyo, Japan is of course busy din sa pag-attend to other matters besides this bilateral agreements, this further improving the relationship between the Philippines and Japan. Pero on the other aspects nitong ating foreign service din sa Japan, meron din bang ibang mga ahensya ng gobyerno na nagpupunta sa inyo para humingi ng assistance or at least ma-promote man lang yung kanilang mga agencies? Halimbawa tulad ng ating tourism department, are they in coordination with you para po lalo pang mapaigting yung promotion ng ating Philippine tourism? We'd like to state lang po kasi meron po tayong tourism attaché po. Tourism attaché dito po sa embassy. So meron tayong several attached agencies in the embassy. So kasama na po dati ang Migrant Workers Office. Isa po sila. Meron tayong tourism office po. Meron tayong meron tayong pong trade office din dito po. At saka sa defense po. And agriculture po rin. Na meron po tayong attachés for these sectors of our government. And continuous po ang ating collaboration with the rest of the Philippine government with respect to strengthening our interests with Japan. Okay. All right. Now, siguro sa puntong ito,
tatanungin ko na lang kung how will our kababayans get in touch with you? Kasi minsan may mga nagtatanong po sa amin dito sa Pilipinas, nagtatanong sila kung may hinahanap silang kababayan nila o kamag-anak nila na nagpunta raw sa Japan, and they would know kung kamusta na siya. Wala silang narinig na information or anything, even sa mail, email or sa text message or sa Facebook. May mga instances po na natatanggap kaming ganon. Ano po? Paano? How would they get in touch with the Philippine Embassy dyan po sa Tokyo? They can email us po either at the consular section, which is consular@philembassy.net po, or our ATN unit, which is atn@philembassy.net po. Meron po kami natatanggap na ganyang situations po, and we're ready to assist in the manner that we can, hanggang sa capacity po namin gagawin namin ng tulong. Okay. Maitutulong natin sa ating mga kababayan. Alright. And with that, Second Secretary and Consul Thomas Philip C. Aquino, and of course our Assistant Labor Attaché ng ating Migrant Workers Office, Attorney Barwin Scott P. Villardon, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa ating programa. Not unless meron pa ho kayo nais na ipahatid na mensahe, information, o baka may mahalagang programa o service ang ating embahada, go ahead po. Thank you po. I would just like to take this opportunity to remind our countrymen po na lalo na po yung mga nandito sa Japan na ang embahada po ay nandito po para tulungan kayo. Nandito lang po kami, mag-message lang po kayo sa amin. Follow nyo po yung aming Facebook page, Instagram, or ang aming Twitter. Makikita nyo po ang lahat ng ginagawa po ng embahada, from foreign relations aspect, political, economic, security aspects, pati ang mga ginagawa po ng consular section para matulungan po kayo lahat. Salamat po sa opportunity po. Alright. And Attorney Villardon? Same po with us, with NWO Tokyo, we also do have a Facebook page, we have a website on www.bmw.com.ph. Yun lang din po, same with the embassy. Dito po ang NWO Tokyo, we really want to reach out to the different prefectures of the jurisdiction, kasi minsan yun ang problema, di alam ng tao, ng OFWs, that we exist. So that's why yung minention po ni Consul Tom kanina na consular missions is really a good opportunity for us to go around Japan and conduct monitoring of our workers and all this. Kaya yun din po, nandito pa embassy, nandito pa NWO. And I would also like to take this opportunity, Second Secretary and Consul Aquino, gayon rin sa ating Labor Attaché, Attorney Villardon, na kung meron po kayong nais na iparating na mga mensahe, programa or services ng ating embahada dyan sa Tokyo, please feel free to inform us, and we will do our best to disseminate this information or through this program para po makasama namin kayo muli. Salamat po. Thank you very much, Consul Secretary, Second Secretary and Consul Thomas Philip C. Aquino, at ang ating Assistant Labor Attaché ng ating Migrant Workers Office dyan po sa ating embassy sa Tokyo, Japan. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipinit na ng ating unang edisyon ng programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Yun, narinig po natin yung mga services na nakalatag, yung pong mga assistance na ibinibigay ng ating Philippine Embassy sa Tokyo, Japan, lalong-lalo na para sa ating mga Filipinos working and living abroad, maging sa ating mga overseas Filipino workers. Napakalawak po ng kanilang serbisyong ibinibigay. May mga instances din na mga nahaharap yung ating mga kababayan sa mga documentation or processing difficulties na inaasikaso po nila, bukod pa sa mga consular services and reach out, yung consular reach out services nila. At tulad nung narinig nyo nga kanina, yung magandang proseso na meron ngayon sa Japan, sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas, ito pong government to government agreement, lalong-lalo na sa pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayang Pilipino patungo ng Japan. And of course, tulad po na nabanggit ko, hindi po ako nagbibiro doon. Meron po kami mga natatanggap na mga kahilingan na kung maaari daw, makipag-ugnayan kami sa ating mga embahada. Dahil meron tayong ilang mga kababayan dito sa Pilipinas na nagtatanong, gustong malaman kung ano na nangyari sa kanilang mga kamag-anakan sa ibang bansa.
For example, dyan sa Japan, ay wala raw po kasi sila natatanggap na text message, wala sila natatanggap na sulat, ni sa Facebook page o messages. Sa mga social app, wala sila natatanggap. So, nagwo-worry sila. So, meron ding mga ganong klaseng sitwasyon ang ating embahada dyan sa Tokyo, Japan, and they have answered that may ina-address din sila natutulungan. At may mga available po na mga ways and means na pwede po nyong makausap ang ating embahada sa Tokyo, Japan kung kinakailangan po ninyo ng kanilang assistance. Lalo na yung mga kababayan natin nandito sa Pilipinas na may kamag-anakan sa Japan. And vice versa, yung ating mga kababayan na living and working dyan po sa Japan, yung mga nakapag-asawa na at may sarili ng pamilya sa Japan, and of course yung ating mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho ngayon dyan sa Japan. Marami po yan, marami pong ways and means. Mamaya ipapakita po namin sa inyo yung mga contact numbers, yung mga paraan para sila ay makausap o makontak. Sa ngalan po ng ating mga nakasama dito sa ating initial broadcast ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan din po ng ating technical engineer sa araw na ito, of course si Mr. Nilo Junela, and of course sila Jay, sila Leo, si Step, and of course the rest of the Radyo Pilipinas World Service staff. And of course sa ating Voice of America, maraming salamat din po sa inyong pagsuporta. At sa ating Bureau Director Fernando Amparo Sanga. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.